Hola from Barcelona! Today pupunta tayo sa kagubatan para to pa rin ang pangarap na matalik nating kaplastikan. Para na naman sigurong Pasko nito. Marami na naman siyang bitbit na regalo. Susurpresahin natin siya at paiiyakin doon sa lugar kung saan muntik na kaming palayasin. At ayan na nga, present ang buong pamilya ko para sunduin si Sandra sa barko. Limited lang palagi ang oras ng bisita niya. Kaya sinisigurado ko na pagkadak pa lang ng barko, ikakalad ka rin ko na siya. Itong gagawin naming activity, isa sa pangarap na gawin ni Sandra. Kung hindi nyo pa siya kilala, siya ay isang vlogger na nakatira sa Sicily, Italia. Mahilig siyang mamitas ng kung ano-ano, kaya naisipan ko na perfect itong plano ko. 9 AM ngayon dito at andito na tayo sa Port of Barcelona. Isa sa pinaka-busy port sa Europa. Sobrang daming turista ang bumababa sa mga barko na yan. Tingnan nyo naman. Imagine yung capacity ng tao sa loob niyan. Na-amaze pa rin ako tuwing nakikita ko mga cruise ship na ito. Na-imagine ko yung mga machines na nasa ilalim para ito ay palutangin. Natatanong ko ng barko kung nasan si Sandra. Ang Costa Esmeralda. 3 times ang laki nito kung ikukumpara sa Titanic. At kasya halos ang 9,000 tao, pero kasama na doon ang mga crew. Late na naman ang bruha. Sinusuyo pa sigurong anak niyang si Jada. Pero si Papa na munang bahala sa kanya. Maglalakwat siya muna si Mama. At ayun na nga si Marimar. Gusto ko sanang bardagulin pero may bitbit daw siyang babasagin. Inabot niya agad ang mga pasulubong niya sa mga anak ko para sa biyahe ay maingganyo. Hola! I have something for you. Thank you! Wow! Ang daming bitbit! Doon ko na siya pinaupo sa harapan kasi mas malaki ang kanyang balakang. Tuwang-tuwa naman itong mga anak ko. At di na natiis, binuksan ang ilan. Dahil limited ang oras ng aming pagkasama, isipan ko na lang na iwan ang mga anak ko sa bahay nitong friend kong si Mona. Para may kalaro din yung sa kanya. Sa hagdan pa lang itawang-tawa na kami ni Sandra. From ground floor to second floor, humahalimuyak ang amoy ng dried pusit niya. Buti din nagre-reklamo itong mga kapitbahay ni Mona. Nadatan nga namin siya binabalot ng mga pagkain na aming babaunin. Napakabait ni Mona. Pinagluto pa talaga niya ang ating bisita. Mamaya ko na ipapakita yung iba. At ayun na nga, excited ang mga bruha. Magandang sikat ng araw, hindi masyadong malamig. Pero nag-aalala ko na baka wala na kami makitang mushroom dito. Hindi na kasi umuulan at medyo tuyo ng kagubatan. Sana ako kahit isa lang para matupad ko ang pangarap ng ating kaplastikan. O dali, basta nakakain kay Sandra, okay yan. Oo, nakakain yan. Ito ng ulam. Kukunin natin yan. Wow, my first mushroom. My first ever porcini. Pwede ka na umuwi. Grabe. Pwede ka na umuwi. Okay na, tigyan na ako sa barko. May lupa. May lupa. Hindi pa nga kami nakakalayo, meron na kami mga nakita. Kailangan talaga matalas ang iyong paningin. Sa sukal dito yung hirap nilang hanapin. Tinuruan namin siya kasi alam ko marami din tong kabote sa Italia. Hindi pa lang marunong mag-identify si Sandra. Kitang-kita ko na nag-e-enjoy siya. Isang alaala na naman na nabuo namin ng aking kaplastikan. Pero wait lang, marami pang surprise ang inhanda namin para sa kanya na hindi matutumbasan ng pera. Pagkatapos ng halos 2 oras namin paghahanap ng kabote, yan lang nakita namin. Pero okay na yan, at least di siya uuwi ng bokeh sa karagatan. Pakakainin naman natin itong ating bisita. Ayan, natalisod pa. At ito nga lugar na napili namin. Grabe, sobrang ganda. Narating ng banig ko. Babe, it's perfect. Inampak na nga namin lahat ng pagkain. Lagi naman prepared itong asawa ko. Nakatago na talaga yung pang-picnic namin sa sasakyan. Kompleto na, may silya, mesa at banig na binili ko sa Pilipinas nung huling uwi ko. Una na lang ang kulang. Kagabi ko pa niluto ang mga dala ko, kaya nung inilaban ko sa pagkain dala ni Mona ay natalo. Ang sarap ng pansit niya. Yung sa akin nasira. Dahil natakpan ko siguro agad, medyo mainit pa. Babawi na lang ako sa adobo. Nalilagyan ko ng maliit na sili dahil love ko itong friend ko. Pero naging sisig. Nasobrahan sa pag-ibig. Nalusaw. Buti na lang may longganisa na kahit malamig ay okay na okay pa. Buti na lang din kasama natin si Mona. Kung hindi baka walang nakain itong si Sandra. Habang na-enjoy namin ang mga pagkain namin, may sumisigaw na babae na nakapajama pa. Pati mga anak niya naglabasan din. Pinapalayas kami. Hindi daw pwede itong ginagawa namin. Pero nakilala nila si Mona at sinulsula namin sila. Inabutan namin sila ng kutsinta at puto. Sabi ko kay Mona, samahan mo na rin ng pansit para manahimik. Natuwa naman at kami na lang ay hinayaan. Ikaw pala yan. Sige na, dyan lang kayo. Ito naman ang mga dessert namin. Iba't ibang kakanin na in-order ko lang din. Buti na lang. Bukod sa kutsinta, puto flan, pichi-pichi, pande coco, ay gumawa din ng biko si Mona na binalot namin ni Sandra. Kumain din kami ng prutas na kaki na bigay ng kapitbahay kong Pilipina. Of Sandra!
Your first million! Maluha-luha naman ako dito kaya yumuko na lang ako. Kaya ako nagluto ng pansiti para i-celebrate ang first million followers niya. Na di ko nakitang sinelebrate ni Sandra. Deserve niya ito kasi alam ko ang pag-vlog ay di madaling trabaho. Proud na proud ako sa kanya. Oras na para sundin ng mga bata at si Sandra sa barko. Pero may pahabol pa pala sa aming regalong lola niyo. Ipikit ko daw ang aking mga mata at dahan-dahang hawakan at hulaan. Paghawak pa lang sa babae alam ko na ito isang boteng babasagin at nakakalasing. Napaka-thoughtful ng bruha. Kuhang-kuhang kiliti ni Pinay sa Barcelona. Sa bahay ko na lang tinignan ng ilan. Ang dami naman ito. Meron ding lagay ng asin at paminta na i-display ko sa kusina. Iuwi na natin ang Serena. Dumaan muna kami sa bahay para kunin ang naiwan namin regalo para sa kanyang asawa. Isinama na rin namin ang aming aso pabalik sa barko. At dito na natatapos ang kwento ko. Abangan nyo na lang ang vlog niya para malaman nyo kung sino nagsasabi ng totoo. Hanggang sa susunod. Adios. Ano nga tayo? Pichi-pichi at saka kutsinta. Look at this. Pinakbet. Bet na bet. Ang kanyang pinakbet. Tapos ang kanin, hindi mawawala. At ang... may tuyo po tayo. May home without a pay.